So, ang topic natin ngayon ay si John Cena. John, ang apostol. Alam nyo ba si John ay isang bata? Ang ebidensya ay nasa kanyang kasulatan. Kanyang testimonya. Dahil yung mga wordings niya ay paulit-ulit. No? Ebidensya na musmos ang nagsusulat. Ngayon, bakit may testimonya itong mga tao na to? Kasi may kasalanan si Jesus. Malaking kasalanan noong panahon nila. 3rd century BC, around panahon ng mga Romans. Sorry kung hindi accurate yung date, no? Pero basta, panahon nila. Okay? John 19. Tio, Huyon, Epoisen. Epoisen. Ginawa niya ang sarili niyang Son of God. Isang malaking kasalanan. Yung translation sa atin English, di ba? No? Kinlaim niya lang as siya ay anak ng Diyos. Pero ang totoo, ginawa niya. No? May process sila kung paano gumawa ng Son of God and Son of Man. So, magkaiba pala yun. Uyon anthropon, saka uyon Theos. Theo. Yan. Paano ginagawa? Una, alamin natin kung anong mga gods or Theos. Ito. Theos, Son of God and Son of Man. Theos, 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 Theos. There you go. Oops! Ay, sorry. Theos. So, meron tayong scientific evidence ng venom ng ahas ay pwedeng gawing recreational substance or psychedelics. Yan na. At meron tayong mga ebidensya. No? So, yung analogy natin ay yung antidote, no, na tinatawag ay nakukuha rin sa lason. Yung lason ng ahas, ipapakagat mo sa, halimbawa, kabayo, malaki yung katawan ng kabayo, maraming dugo. Hindi niya malalason yung kabayo, pero yung dugo ng kabayo, makaka-create ng antidote sa ahas. No? Ngayon, maraming example ng Son of Man. Mataas ang tsansa na magkakaibang hayop pa rin ang ginagamit, hindi lang kabayo. Dito pinapakita yung dolphin. Familiar ba kayo sa Oracle of Delphi? Pinuntahan yun ni Alexander the Great. So, maaaring templo ni Poseidon yun. Close natin yan. And, Son of God, Son of Man, ay depende sa substance na ikinabit sa kanila. Ito, si Aphrodite, the Theos, at kasama niya ang Son of Man, at si Satan. Ito si Pan. Then dito, pwede rin gawin sa lalaki, kamukha ni Jesus, yung kasalanan niya. Malaking kasalanan kasi sa mga templo lang dapat siya exclusive na ginagawa. No? Yung pag-infuse ng drug sa sarili para yung dugo mo ay magkaroon ng kakayahan ng mga kakaibang bagay na kung ano man yun ay nababalot sa lihim ng teriyak. Kasama to. Nababanggit to sa Revelations. Pero itinranslate as teriyu. Beast daw. Siyempre, pag mumukhain mo masama yung tinatago mo, di ba? Teriyu. Ngayon, ang tatalakayin ko, check ko nga muna, ay ang the beginning. Ito lang muna, mahirap mag-translate. Ito.
So, napapiyawan na natin kung paano yung yung setup, no? Yung ambience. Galit ka ba sa nagda-drugs? Hindi mo alam, sumasamba ka sa yumao sa drugs. No? So, iniisip ko, maaaring yung kaluluwa niya ay na-trap sa ether at yung mga taong sumasamba sa kanya ay pinapalakas lalo yung kanyang kaluluwa. Tingin ko kailangan pagpahingayin nyo na siya, guys. No? Dumirekta na kayo sa God. No? Huwag nyo nang banggitin bala kayo, no? I'm not here to tell you what to do sa buhay nyo. Magsasabi lang ako ng mga facts. No? Kung paano kayo magdasal ay I'm just warning you. Kapag kinontak mo yung patay, imbis na siya ay papunta na sa kapahingahan, ang mangyayari pa sa kanya ay marirecharge. Siya. And hindi usually, kapag ang patay ay hindi namayapa ng maayos, ibig sabihin siya ay demonic in nature. Because hindi siya nagmamatch sa frequency ng source. No? Metaphysics, out of topic. Pero may kinalaman. So, the beginning. Enarche. Logos. Nakaraan na tia-translate ko lang siya via root words. Ngayon na medyo pinag-aralan ko na kung paano sila nagko-construct ng sentence. So, logos, nominative noun followed by a dative noun. Hindi natin siguro isa-isahin na gano'n, ano? Logos, enarche. So, ang salita at ang simula. Ang salita ay nasa simula. Ngayon, ang problema rito, kaya natin siyang malaman yung construction ng sentence niya. Pero, ano yung kahulugan? Yung logos at arche ay parehas. Napakalawak na salita. No? Logos. Dito na tayo sa arche. Arche, para siyang principle or operations kung paano nagsisimula, nag-i-start. Kaya ginagamit siya as pang-address ng mga leader. Arches, archios, archirion, no? Mga ganyan. Ngayon, yung logos, operations naman, or explanation, paano makarating sa conclusion. No? So, yung arche para sa simula, ito para sa conclusion. So, pwede natin gamitin ang logos as explanation. Di ba kapag yung mga nag-aaral sa inyo, no? Lagi nyo maririnig yan, logos. To study. To study daw. Pero, walang direct translation ng logos. No? Operation siya ng pag-arrive sa conclusion. Ngayon, si John, bilang isang batang laki sa templo, ginagamit niya yung mga salitang gaya ng logos, cosmos, no? Things like that. Ngayon, enarche, logos. Kayo logos and pros tontion. Ang explanation ng simula or ng operation nila ay nasa Theos. Dahil ang Theos ay ang explanation. Nasa Theos, di ba? So ngayon, Theos, tinranslate ko siya as drugs, di ba? Theos ay yung proseso nung kapag na-infuse mo na yung mga chemical o yung mga substance nila nung panahon nila sa tao. Sa tao. Kilabacus, magiging son of God siya. Magiging Theos siya. So, ebidensya. Isa sa mga salita ay ang salitang entheos. Galing sa salitang theos. Nang ibig sabihin ay, ayan pa natin ng malaking-malaki. Full of God. Inspired or possessed. Possessed by theos.
Bacchus is Dionysus. Ngayon, divine frenzy. So kapag pala ay na-infused ka or naka-receive ka ng Theos, ikaw ay mapupunta sa isang frenzy, mania, pagwawala. Yeah, sounds like something that nakakapagpahay, di ba? Theos. Ngayon, dito tayo sa 2. Verse 2. Otus. So, na-establish na natin yung Theos ay drugs. Na nasa anak ng Theos. No? Ito example. Ito pa example. Meron pa dyan. Teka lang. Banggit ko na ba to yung tungkol kay Hermes? Mamaya na yan. Otus en enarche prostontion. Nasa kanya na ang Theos noong una pa lang. No? Panta, sa 3 tayo. Panta dio to genito. Lahat ay pwede mo siyang translate as lahat ay para sa kanyang paglabas o lahat ay lalabas galing sa kanya. No? Kay kuris o tue genito. Kay kuris o tue genito o DNO gegunin. So, ODN o gegonin, hindi magkakaroon o hindi lalabas ang resulta kung siya ay hindi makakalabas. Bakit? Well, basahin muna natin, patapusin natin bago yung explanation. N o 2, Zoe kaye Zoe to phos tun, anthropon. Yung Zoe ay life. Tina-translate siya as life. Pero pwede rin siya i-translate as essence of life. We can say substance of life. So here, ginamit siya substance. N o 2 Zoe nasa kanyang substance. At ang substance, ang apoy ng tao. Bakit apoy? So ito yung phos. Remember yung purple. Na-discuss ko ba yung tungkol sa purple? Nakaraang vlog, na-discuss ko. Zoe and 2 phos ton atropon. Yung phos ay light, pero ginagamit din siya nila as fire. Dito kay Mark 14. Ginamit niya as fire. Somebody is tetrainuminous prostufos. Somebody is nag-iinit, di ba? Nag-aalap. Dito, ang explanation ng phos or ng light, galing to sa mga Phoenicians. No? Yung tinatawag na Tyrian purple. Bali, ang effect niya, kapag tinake mo to, yung purple, para kang magliliyab sa apoy, yung pakiramdam mo. Ngayon, yung effect ng drugs ay kailangan mamatay ng katawan, almost dying, sa pinaka, patay na status para makita mo yung kabilang buhay. Ngayon, pagkakita mo sa kabilang buhay, hahatakin ka nila pabalik. I think, in my understanding, kaya merong Son of Man at Son of God. No, kasi dalawa yung liquid na kailangan mo. Dalawang liquid na kailangan natin. Isang papatay sa'yo at isang magbabalik sa'yo pabalik sa buhay. Hail Satan. Yun ang ibig sabihin ng Satanas. The light bringer.
or life bringer. Siya yung magpupulse sa'yo pabalik. No? Satan. Ngayon, ito yun, dito na-explain. Nasa kanya ang Zoe, at yung Zoe ang nagkokos o yung apoy ng tao. Ngayon, kai to fos en te Scotia faine. Ang gamitin natin yung salitang apoy. No? Ang apoy ang nagsasanhi ng darkness. Ano ito? Shadow. Ano ibang term? Lagim. Magtagalog tayo. Ang apoy ang magsasanhi ng lagim, and then kai Scotia o tuo katelaben, at sa lagim siya ay hindi nakawala. Ito ang intro sa testament ni John. Pinapaliwanag niya na ang Diyos ang dahilan ng lahat at siya ay Diyos noong una pa lang. Or siya na Diyos ang may dahilan at para sa kanya yung ginagawa para sa resulta ng Diyos. Ngunit later on sinabi na hindi siya nagtagumpay sa ginagawa niya kasi hinuli siya no, at ipinako sa krus. May nagsuplong or napagplanuhan. Ngayon, ang nakapagtaka rito sa testament ni John, pagkatapos ng unang intro niya, bigla na lang siya nagpakilala. Again, ito anthropos, pestalmenos, paratio. At ito ang aking kwento. Ako si John. No? Binabanggit dito sa may 6 to 8, pinadaanan ko lang 'to. Na siya ang makakapagtestigo, marturese, tungkol sa photos o yung binanggit natin na substance, yung purple, yung photos, at yung mga kasama na nag-take. Pero binabanggit din dito na hindi siya makapagtestigo sa details ng substance, ng phos. And then, mas detail na sasabihin niya dito, hindi ko pa nabasa ng detail. No. Mahirap mag-transfer ng word for word, by word sa tinatawag na lexicon. Ito yung lexicon. Ito yung kalaan ng mga sinaunang salita kung paano ginagamit. Tapos, ayan. No? Mayroon silang ibang salita para sa liwanag. No? Tapos, teriak, revelation. Ngayon, yung paglikha or yung proseso ng pagbinyag ay nandito sa Revelations. Nagkalat. Nagjumble. No? Ito yung isa sa salitang puri, fire. Ebidensya ng purple at ang puri, pur, ay isang pinagmulan. Tyrian purple. Ng Tyrian purple. Na nakukuha sa Phoenicia. Yun lang muna tayo ngayon sa ating kwento. Ngayon, kung against ka sa Bible, bakit mo pa yan binabasa? Actually, masarap siyang basahin. Para siyang nobela. Habang nagre-reveal siya nung nagre-reveal sa'yo. Kasi yung loko-lokong teacher nito, no, Amon Hillman,
hindi niya tinatranslate lahat. Pinag-iisip ka niya. So, kung may gusto kang part na tingnan, nagturo siya kung paano mag-translate. Ngayon, I'm a curious guy and I also want to know ang totoong kwento. Bakit may testimonya? Kasi may krimen na naganap. Ano ang krimen? Ginawa niyang Son of God ang sarili niya. Uyon, tiyon, yitun, ipoisen. Ang salitang ipoisen ay ginawa. No? Operation. Ngayon, I'm not trying to gain views. Wala akong binibenta sa inyo or something. I'm doing this for the sake of truth or fun. For the sake of fun of it. Yeah? And, marami pa to. Meron dito yung naglabas si Jesus ng kanyang glory. At yung kanyang mga matisitay o mga apostol ay magtitiwala sa kanya. At meron pa rito yung hinugasan niya yung kifales at mga podas ng mga bata. No? Dito lang muna tayo sa John 1. At magtapos tayo sa hanggang sa muli. Paalam.